pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos ng Pilipinas, 1:58 San Kulop. Maupay nga Kulop, Luzon, Visayas ngan Mindanao. Ada naton mga balita sa yan nga pangurason. Senado nag-aprobar sa pagpaluwag sa mandato sa NEDCOM para sa reforma sa edukasyon. Pamatian tan detalye sa report matikang Ken Oliva. Ken? Radyo Pilipinas Report. Nag-aprobar ang Senado sa Pilipinas sa Senate Bill number 1483 na nagpapahaluwag sa termino sa Second Congressional Commission on Education sa duha pa ka tuig tubtub 2027. Ginboto ini sa 16 na senador nang ginisponsoran ni Senadora Loren Legarda na nagsiring nga dako pa ang buraton para mapatindog ang sistema sa edukasyon nga angay sa katawan sa Pilipino. Tikan sa 19th Congress, ang EDCOM2 nakabulig na sa pagpasa sa napulong nga balaod pan edukasyon nga niya na nagahatag suporta sa unom nga prioridad nga panukala ilarom sa Legislative Executive Development Advisory Council. Ang DepEd Ched Ngantasda nagpakita suporta sa pagbaluag sa komisyon. Gintukod ang EDCOM2 pinaagi sa Republic Act 11899 na ninapadayon nga nagbubuhat sa mga rekomendasyon para mas mapauswag ang kalidad sa edukasyon sa nasod. Ang pagpaluag nagpapakita nga waray pakatapusan ng ira misyon kundiri padayon nga ginpapakusog ang mga pitad para sa mas maupay nga kabubuwason sa Pilipino nga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ken Oliva, Work Immersion Student, San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Ken. Mandatory drug testing gimpatuman sa LGU Gandara. Pumatian tan detalye sa report matikang kan Michelle Duwaso. Radyo Pilipinas Report. Nagdumaran LGU Gandara sin mandatory drug testing para sa nga tanan nga empleyado sa munisipyo. Ini pinaagi sa Municipal Anti-Drug Abuse Council sa liderato ni Mayor Warrenton Aguilar sa pakigusa sa PDEA, PNP ngan RHU para masiguro ang hustongan limpyo nga pagpatuman sa aktibidad. Ang nasabing nga presensya sa mga ahensya naghatag sinduga nga integridad ngan kasiguruhan sa proseso samtang ginmomonitor ang tagsa nga bahin sa implementasyon. Ang aktibidad in parte sa RA 9165 ngan sa padayon nga paningkamot sa LGU nga maging drug-free ang trabahoan samtang nagpaparig-on sa integridad, disiplina ngan seguridad sa mga empleyado ngan komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Michelle Duwaso, Work Immersion Student sa Clarencio, Calagos sa Memorial School of Fisheries sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Michelle. Para sa natong katapusan nga balita, gobyerno nagpahitasan utang pinagisan securities ginpaniguro sa unfiscal nga kauswagan. Pamatian tan detalye sa report matikang kan Sam Ilagan. Sam? Radyo Pilipinas Report. Nagpahitaas ang gobyerno sa Pilipinas sa 106.78 bilyon nga utang sa Oktubre 2025 pinaagi sa pagpagawas sa bag-o nga government securities ngan pag-utang sa langyaw. Ini nga pitad nagpapakita sa estratehiya sa Bureau of the Treasury nga magpabor sa lokal nga pondo base malikayan ang resgo sa foreign exchange ngan mapasiguro ang kauswagan san domestic bond market. Padayon nga ginaangkon san gobyerno ang responsable nga pagdumara san utang agud magpadayon ang fiscal nga sustainabilidad ngan paghatag sen mas inklusibo nga ekonomiya para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sam Ilagan, Work Immersion Student sa Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Sam. Inian kabugusan sa naton mga balita para sa ina nga pangurason. Padayong gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa news updates. Ako si Jason Dasal. Nga ako naman si Shane Lorono.
Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Mula sa pinakamalawak